Mga idol, isang mainit na eksena ang yumanig sa bench ng Los Angeles Lakers sa laban kontra Oklahoma City Thunder. Pero ayon sa kampo ng Lakers, malinaw na bahagi lang ito ng init ng laban at hindi personalan. Nagsimula ang lahat sa huling segundo ng first quarter nang magkaroon ng pagkakataon si Jared Vanderbilt na paliitin ang lamang ng Thunder. 3 free throws ang kanyang pinakawalan, pero sa hindi inaasahang pangyayari, lahat ay kanyang na-miss na nagbigay ng momentum sa kalaban. Pagpasok ng second quarter, agad na nag-timeout si head coach JJ Redick at pinaupo si Vanderbilt. Dito na sumiklab ang emosyon. Makikitang mariing nakipagpalitan ng salita si Vanderbilt kay Redick habang pinipigilan naman siya ni Austin Reeves upang hindi na lumala ang sitwasyon. Ayon sa mga ulat, mas matindi pa ang nangyari kaysa sa nakita sa broadcast at hindi na rin nakabalik si Vanderbilt sa first half matapos ang insidente. Pero mga idol, hindi lang dito natapos ang tensyon. Mas maaga pa lang, wala pang 3 minuto mula sa simula, napansin na rin si Redick na hindi nasiyahan sa ipinakita ni Rui Hachimura. Nag-timeout siya at nagkaroon ng mainit na palitan sa sideline na nahuli rin ng broadcast. At sa post-game interview, diretsahan ang naging pahayag ni Redick tungkol dito. Sinabi niya na hindi ginagawa ni Rui ang kanyang trabaho kaya niya ito inalis sa laro. Isang malinaw na mensahe ng accountability mula sa coach sa kanyang mga manlalaro. Samantala, nilinaw din ni Redick ang issue nila ni Vanderbilt. Ayon sa kanya, nagkataon lang ang mga pangyayari sa loob ng laro at wala itong personalan. Isang sitwasyon na dala lang ng emosyon at kompetisyon. Sa kabila ng lahat, nagtapos si Vanderbilt na may 3 puntos, 2 rebounds, 1 assist at 1 steal, ngunit mas naging sentro ng usapan ang tensyon kaysa sa kanyang performance. Sa kasalukuyan, kulang sa mga pangunahing manlalaro ang Lakers tulad ni Luka Doncic at Austin Reeves, kaya mas nasusubok ang disiplina, chemistry at leadership ng koponan. Sa ganitong sitwasyon, hindi maiiwasan ang mga ganitong banggaan sa loob ng laro. Samantala, may dalawang pananaw ang mga fans. Para sa iba, maaaring senyales ito ng problema sa loob ng team. Pero para naman sa iba, isa lang itong healthy confrontation na pwedeng magpatibay sa samahan. Sa katunayan, noong nagkaroon ng katulad na tensyon noon, nagresulta pa ito sa 9 na game winning streak ng Lakers at 13 panalo sa loob ng 14 na laro. Sa huli ang tanong, ito ba ay simpleng init ng laro o simula ng mas malalim na issue sa loob ng Lakers? Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Normal lang ba ang ganitong banggaan sa isang team na gustong manalo o dapat nang bantayan ang sitwasyon sa Lakers? Samantala, isang napakalaking balita ang unti-unting umiinit sa mundo ng NBA at posibleng magbago ang balanse ng liga ngayong off-season. Ayon sa ulat mula sa The Sporting News, ang pangalan ni Giannis Antetokounmpo ay muling nasa sentro ng trade rumors at this time mas seryoso na kaysa dati. Lumalakas ang paniniwala sa loob ng liga na posibleng mangyari na ang matagal nang inaabangang paglipat ng 2-time MVP mula sa Milwaukee Bucks. Habang papalapit ang off-season, 2 koponan ang lumilitaw na pinakamalakas na contenders para makuha si Giannis, ang Los Angeles Lakers at ang Golden State Warriors. Sa kasalukuyan, magkaiba man ang takbo ng kanilang season. Ang Lakers ay paangat kahit tinamaan ng injuries habang ang Warriors ay tila nahihirapan. Pero pagdating sa off-season goal, iisa ang target, makuha ang isang generational superstar. Ayon kay Mark Stein, bago pa man lumabas ang issue tungkol sa posibleng investigasyon sa kalagayan ni Giannis sa Milwaukee, marami na sa loob ng liga ang naniniwala na darating na ang oras ng kanyang pag-alis. At dahil sa mga tensyon na lumabas kamakailan, lalo pa itong nagpatibay sa posibilidad ng isang blockbuster trade. Para sa Lakers, malinaw na kung gusto nilang sumali sa usapang ito, kailangan nilang magsakripisyo ng malaki. Posibleng kasama dito ang isa sa kanilang pangunahing piyesa. Samantala, sa panig ng Warriors, maaari rin silang maglatag ng matinding trade package kung pipiliin nilang buuin muli ang roster para lang makuha si Giannis. Pero mga idol, hindi magiging madali ang laban na ito. Hindi lang talento ang kapalit ni Giannis, kundi buong kinabukasan ng isang franchise. Draft picks, key players, at lalim ng roster ang siguradong masasakripisyo. Sa ngayon, wala pang final na desisyon. Pero isang bagay ang malinaw. Kapag gumalaw si Giannis Antetokounmpo ngayong off-season, siguradong yayanig ang buong NBA. Samantala, habang papalapit ang off-season, mas iinit pa ang usapan. At bawat galaw ng Lakers at Warriors tutok ang buong liga. Kayo mga idol, kung kayo ang masusunod, saan mas bagay si Giannis? Sa Lakers ba o sa Warriors? Explodes in the basket. Giannis turns and faces, goes right at him, flashes it in his face.